ng Gangnam Style ang mga prediction ni Nostradamus na tinaguriang greatest prophet of modern times. Ayon kasi sa interpretasyon ng iba, ang tinutukoy raw na calm morning ni Nostradamus ang bansang pinanggalingan ni Psy, ang South Korea, ang land of the morning calm. Ang dancing horse naman daw, swak sa malakabayong dance step ng Gangnam. Nakakatawa mang pakinggan, pero ang teoryang ito, kasama sa sinasabing mga palatandaan di umano na malapit na talaga ang paghuhukom. Opang Gangnam Style. Ang Mayan calendar ang isa sa mga pinaka-ancient na kalendaryo sa kasaysayan ng mundo. At kung ito ang pagbabasehan, December 21, 2012 ang pinakahuling araw daw ng sangkatauhan. Sa naturang petsa, magkakaroon daw ng alignment ng mga planeta. Di umano, tatama rin daw sa planet Earth sa petsang ito ang Planet X. Lahat ng mga haka-hakang ito posibleng magdulot daw ng pagkasira ng buong mundo. Bagay na mariing kinukontra ng mga eksperto. Ang planetary alignment ay kapag doon lahat ng mga planeta ay nag-align, ay makikreate ng somewhat ng parang tidal or yung gravitational tug na kung saan makaka-affect sa mundo. Yan ay walang katotohanan sapagkat yan noong year 2000 at saka noong year 2010 ay nagkaroon ng planetary alignment pero walang ill effect sa mundo. So, ginismis din yan. At ang isa pa, meron ba tayong planetary alignment ngayon? Wala po tayong planetary alignment ngayon 2012. Ngunit kung talagang mag-e-end of the world na, ano ang iyong gagawin? Magkakapit-bahay sa Calamba, Laguna na sina Marcelina, Emerina at Alfredo. Mga miyembro ng samahan ng mga Rizalista o yung mga nag-aaral at nagsasabuhay ng mga aral ng ating pambansang bayani. Wala raw silang katakot-takot na nararamdaman sa napapabalitang doomsday. Dito raw kasi sa tinatawag nilang burol ng Licheria, dito rin sa Calamba, tiyak daw silang maililigtas kapag dumating na ang takdang oras. Darating yung panahon na iipunin, tapos ang hakot na lang. Sinabi rin nila na may mangyayari Pinangako rin nila na kaligtasan hindi lang ng katawan pati ng kaluluwa rin. Sa ngayon, mahigit 20 mga pamilya silang sama-samang nabubuhay nito na naghahati-hati sa iisang kusina at banyo. Si Alfredo, 1995 pa nung iwan ang kanyang bahay at lupang sinasaka sa probinsya ng Aurora para dito manirahan. Mula nung umalis kami doon, lagi ng bagyo sa ating palibot dito sa Licheria. Sabi nila noon na dito na kami magsatagpo-tagpo at dito na lang kami kukunin para maligtas. Ang dating daycare teacher naman na si Emerina. Bali wala raw ang pagtitiis niya sa masikip na bahay nila ngayon dito sa Burol. Maisalba lang ang kanyang pamilya. Malaki ho, bahay namin sa Isabela. Pinagpalit namin sa maliit. Kasi dito na talaga kami. Pero kung ang usap-usapan tungkol sa end of the world, naghahasik ng pangamba para sa iba. Sa bansang Mexico at Guatemala, ang tour na ito nagkakahalaga ng $2,690 o mahigit 110,000 pesos kada tao. May kamahalan, tatakutin ka na, sisingirin ka pa ng mahal. Si Louie,
nagbebenta ng tinatawag na prepper o emergency kit. Ang laman nito, mga maaaring gamitin sa sandaling baka nga mangyari ang end of the world. Pagkain, damit, disposable underwear, first aid kit, fire starter, slingshot o tirador, higaan, pito, baton, kandila, multi-purpose survival tools, pati na baraha na pang-aliw, at salbabida, pati ang takip ng timba, may gamit din daw sa pamagitan ng lumang CD. Ito raw ang magsisilbi niyang signaling device. Ang course talaga namin is ituro sa tao kung paano ito gamitin at kung ano yung suggestion namin bit-bit mo palagi. So, kampante ka, relax ka, lahat. Nagkakandara pa na kung anong gagawin, kung anong ihanda, ikaw relax ka na kasi matagal mo nang ginawa yan. Nagbibigay siya ng seminar sa mga taong interesado kung paano tamang gamitin ang prepper's kit. Katulad ni Ferdy, 36 years old. Mag-iiba po siyempre yung pangangailangan mo, kaya makatanggalin mo iba, nagdagan mo iba, okay yun. Tama yun na ganun. Pinabayin lang namin na available ito at more or less ito yung magandang magkaroon ka. Ngayon pa lang daw, nag-iimbak na siya ng mga pagkain sa kanilang bahay. Katunayan, bumili na raw siya ng isang kahon ng mga ready-to-eat meals para raw hindi siya maubusan. Naniniwala raw kasi siyang may katapusan talaga ang ating mundo. Okay, these were made specifically to last years. And I'm talking about 3-5 years upon purchase. Pero bago tayo maniwala sa sinasabing doomsday, may paalala ang simbahan. Eh, simple lang naman mga entertainment lang naman yung mga sinasabing December 21, dahil yan ang Mayan calendar. Wala naman talagang katotohanan yun Yung second coming and end of the world will come, but nobody knows when it will come. Kailangan lamang tayo ay laging handa at laging manalangin. That's all. Ang siyam na taong nang magkasintahan na sina Ana at Ferdinand nakatakdang ikasal sa mismong araw na sinasabi ng Mayan calendar, katapusan na ng mundo, December 21, 2012. Ang groom daw ang namili ng petsang ito. Yun na lang yung date namin kasi yun nga, end of the world, at least nasa church tayo. If ever mangyari, at least may pare, kompleto, gano'n. Kung gumuguho na yung mundo, at least kasama namin yung family. Sa ngayon, abala ang magkasintahan sa paghahanda sa kanilang pag-iisang dibdib. Tumapat man daw ang kanilang kasal sa sinasabing paggunaw ng daigdig. Ang kanila naman daw sumpaan at pagmamahalan walang katapusan. Kilala ang Team Festival.